Isang masaya at tahimik na pamilya, ang pangarap ng lahat. Pero hindi lahat ng masayang simula, ay masaya din ang katapusan. Kadalasan kasi, sa bawat saya na ating nararanasan, kaakibat ang lungkot na kailangang malagpasan. Hello po muna sa lahat ng nanunood. Mabuhay po kayo. Si Slim ay waitress sa isang maliit na restaurant. Kasama niya ang best friend na si Jeannie. Sa trabaho lang umiikot ang buhay niya araw-araw. Hanggang sa nakilala niya ang customer na si Robbie. Ilang beses nang bumalik doon ang lalaki pero hindi niya ito matandaan. Ngayong araw ay may dala itong bulaklak at nagpahayag ng pagkagusto sa kanya. Isa pang lalaki na nagngangalang Mitch Hiller ang sumali sa kanilang usapan. Ibinunyag na pinagpustahan lang siya ni Robbie at ng kaibigan nito. Muntik nang mag-away ang dalawa sa harapan niya. Sa ginawa ni Mitch ay napahanga niya si Slim at Jeannie. Di nagtagal ay nagpakasal si Mitch at Slim. Dumalo sa kasal ang ex-boyfriend niya noong college na si Joe. Kasayaw nito si Jeannie na approved naman sa kanya. Ang boss niya sa restaurant na si Phil ang tumayo bilang kanyang ama. Dahil 2 taon pa lang nang iwanan siya ng totoo niyang ama at yumao na din ang kanyang ina. Isang araw ay nangatok sila sa bahay ng isang matanda. Inalok ni Mitch na bibilhin ito dahil lamang sa nabanggit ni Slim na gusto niya ang ganoong bahay. Nagulat ang matanda dahil hindi niya ito ipinagbibili. Pero kalaunan ay nakuha din nila ang nasabing bahay. Si Mitch ay isang big-time contractor. Habang nasa trabaho ay nakatanggap siya ng tawag na nanganak na si Slim. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Isang babae ang naging anak nila at pinangalanan nila itong Gracie. Sa oras na yun ay may tumawag kay Mitch pero hindi niya sinagot ang telepono at sinabing mula lang ito sa trabaho. Naging masaya at halos perpekto ang buhay nila kasama ang anak na si Gracie. Isang araw ay naglambing si Slim at gustong sumabay na maligo sa asawa. Pero tinanggihan siya dahil kailangan daw nitong makapasok kaagad sa trabaho. Masama ang loob na bumalik siya sa kusina. Nakita niya na walang tigil na nagri-ring ang beeper ni Mitch. Kaya naisip niya na tawagan ang nakalagay na numero. Nagulat siya dahil isang babae ang nasa kabilang linya. Nagpakilala bilang si Darcel. Nagsorry sa kanya saka nagpaalam na. Paglapit ni Mitch ay kinumprante niya ito. Nangako ang lalaki na walang ibang mahalaga kundi silang dalawa lang ni Gracie. Sa kaunting paliwanag at paghingi ng tawad ay nagkaayos kaagad ang dalawa. Pero hindi dito nagtapos ang panloloko ni Mitch. Nasa tuwing uuwi ay naaamoy niya sa damit nito ang pabango ng babae. Inamin nito na hindi lang isa ang babae niya. At natural lang daw ang ganitong pangangailangan ng isang lalaki. Hindi napigilan ni Slim na mailabas ang kanyang galit. Dahilan para masampal siya at masapak sa mukha. Nilinaw ni Mitch na siya ang nagtatrabaho kaya rules niya ang dapat na masunod. Saka nagpaalam na pupuntahan si Darcel at babalik din pagkatapos ng 2 oras. Pag-alis nito ay pinuntahan ni Slim ang kanyang biyenan. Napansin ng matanda ang sugat niya sa mukha. Naawa sa kanya pero sa huli ay wala rin siyang nakuhang simpatsya. Kaya dumaan siya sa restaurant para maglabas ng sama ng loob kay Jeannie. Pinayuhan siya na magsumbong sa mga pulis. Tinanggihan niya dahil ayaw niyang makita ni Gracie na nakakulong ang kanyang ama. Pinapili na lang siya sa 2 bagay, magtiis sa pambubugbog at pambababae ni Mitch o tumakas kasama ang kanyang anak. Pag-uwi ay kinausap niya uli ang asawa. Pero hindi siya binigyan ng ibang pagpipilian kundi ang magtiis. Dahil wala itong balak na pakawalan siya. Sumunod na araw ay nagpunta siya sa pulisya para alamin kung anong hakbang ang pwede niyang gawin. Base sa kausap niya ay walang kasiguraduhan na makukulong si Mitch, lalo pa't may pera. Kailangan niya ding patunayan sa korte na banta ito sa anak niya para mapunta sa kanya ang full custody kay Gracie. Napagtanto niya na hindi makakatulong ang mga pulis kaya umalis na lang siya. Isang gabi habang tulog si Mitch ay naghanda siya para tumakas. Naghihintay sa labas si Jeannie at Phil dala ang isang van. Kinarga niya ang natutulog na si Gracie at lalabas na sana ng pinto. Kaya lang naabutan sila ni Mitch at hinila siya sa buhok. Nailapag niya muna ang bata bago siya tuluyang mabugbog. Kinutuban naman ang tatlo na may nangyaring masama dahil ang tagal lumabas ni Slim. Nang makumpirma ay tumakbo sila para tumulong. Binasag ang salamin sa pinto kaya nagawa nilang makapasok. Pero bumungad sa kanila si Mitch na may hawak na baril. Binantaan si Phil na kapag nagsumbong sa pulis palalabasin niyang drug addict si Slim, at mawawalan ito ng karapatan sa bata. Nagising si Gracie kaya napilitan si Mitch na itago ang baril at hayaan sila na makaalis. Sa loob ng van ay naramdaman ni Slim na may bali siya sa ribs.
At dahil alam ni Mitch ang bahay ng mga kasama niya ay minabuti niyang magpahatid sa isang hotel. Sa kasamaang palad ay kinansel na ni Mitch ang kanyang credit card kaya hindi niya ito magamit. Pinalitan din ang PIN ng ATM kaya hindi siya maka-withdraw ng pera. Sa huli ay napadpad sila sa mumurahin na hotel. Handa na silang matulog mag-ina nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mitch. Natunto nito ang kinaroroonan nila dahil sa credit card ni Ginny na ginamit niya pambayad. Hindi pa tapos ang usapan nila ay nasa labas na ng kwarto ang lalaki at sinisira ang lock ng pinto. Nagmamadali siyang dinampot ang mga gamit nila at kinarga si Gracie. Lumabas sa likuran na pinto at inilock ito. Saka tumakbo pababa ng building. Habang si Mitch ay nasa likuran hinahabol sila. Nagawa nilang makasakay sa papaalis na bus at natakasan ang lalaki. Sa tulong ni Phil ay nakabili sila ng tiket papuntang Los Angeles. Ang ex-boyfriend niyang si Joe ang sumundo sa kanila at sa bahay ng lalaki sila tumuloy pansamantala. Kinabukasan ay nagulat sila sa malakas na katok. Ilang lalaki ang nasa labas at nagpakilala bilang FBI. Nagpakita ng search warrant kaya walang nagawa si Joe kundi ang pagbuksan. Sa paghahalungkat ng mga ito ay napagtanto niya na hindi sila taga-FBI. Tatawag sana siya sa pulis pero inagaw sa kanya ang telepono. Nang malapit nang makita ang mag-ina sa pinagtataguan ay pinigilan niya ito. Dahilan para tutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Dahil hindi siya kasama sa pinatatrabaho ay hindi siya sinaktan. Pero pinagbantaan na babalikan kung tutulungan niya ang mag-ina. Pag-alis ng mga lalaki ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Mitch. Nagtanong kung may alam siya sa kinaroroonan ng dalawa. Ayaw ni Slim na madamay si Joe sa gulo kaya nagpasya siya na umalis din doon. Nagpunta sila sa San Francisco para hanapin si Jupiter, ang mayaman niyang ama na nagabandona sa kanya. Hindi ito tumugon noon sa maraming sulat na ipinadala niya. Kahit nang mamatay ang kanyang ina ay hindi man lang nagparamdam at hindi nagbigay ng tulong. Itinanggi ni Jupiter na anak niya si Slim. Hindi niya na kasi mabilang ang mga taong nagpunta doon at nagpakilalang anak niya para makakuha ng pera. Imbis na tulungan ay binigyan lang sila ng $12 pambili ng tinapay. Hindi tinanggap ni Slim ang pera, sa halip ay ibinigay niya ang kwintas na suot niya, na alam niyang pag-aari ng kanyang ama. Ngayon ay hindi niya na alam kung saan at kanino na sila pupunta. Sakay ng barko ay tumawid sila sa Northern Michigan. Sa tulong ng mga kaibigan ni Phil ay binigyan sila ng matutuluyan at naging maayos ang kanilang kalagayan. Nagpalit din siya ng pangalan bilang si Erin. Isang araw ay nakatanggap siya ng sulat mula kay Jupiter. Nagsasabi na pinuntahan ito ng 3 lalaki at pinagbantaan. Sa nangyari ay napatunayan nito na nagsasabi siya ng totoo kaya nagpa siya na tumulong. Kalakip ng sulat ang malaking halaga ng pera, na ginamit niya para makakuha ng mas maayos na tirahan at makapagsimula ng bagong buhay. Isang araw ay nag-drive siya ng ilang oras para lang makatawag sa telepono at makausap ang kanyang biyenan. Nalaman niya na nag-file si Mitch sa korte para sa kustodiya kay Gracie. Pinayuhan siya na makipag-ayos na lang para maiwasan ang gulo. Tumanggi siya at ibinaba kaagad ang telepono. Pero nakita niya si Gracie na malungkot dahil gustong-gusto nito na makausap ang ama. Wala siyang nagawa kundi pagbigyan ng bata. Lingid sa kaalaman niya na tinitrace na ni Mitch ang lokasyon nila. Sa tulong ni Robbie, ang lalaking nakilala niya noon sa restaurant. Isa itong pulis at matalik na kaibigan ni Mitch. Mula simula ay magkasabwat na ang dalawa para makuha siya. Kaya nung minsang nakipagkita siya kay Joe ay hindi nila alam na nakasunod na pala si Robbie. Sumama si Joe sa bago nilang tirahan at doon natulog katabi nilang mag-ina. Sumunod na araw ay nagulat siya dahil bumungad sa harapan niya si Mitch. Pinipilit siyang makipagbalikan dahil walang ibang pwedeng makinabang sa kanya. Sa gitna ng pananakit nito ay nakita sila ni Gracie. Tinulungan siya at hinila ang buhok ng ama, ngunit naitulak lang ang bata. Gamit ang kanyang relo ay nasprayhan sa mukha si Mitch kaya nakawala siya. Dinampot niya si Gracie at tumakbo palabas. Nasa loob na ng kotse ang mga kailangang gamit kaya madali silang nakatakas. Pupunta sana siya sa kaibigan ni Phil kaya lang nasundan sila ni Robbie. Muli ay umalis sila doon habang nakasunod si Robbie sa likuran. Ilang beses nitong binundol ang kanilang sasakyan kaya takot na takot si Gracie. Palibhasa kabisado ang daan ay bigla siyang lumiko sa lumang tulay. Nalusutan nila ang harang pero ang sasakyan ni Robbie ay sumabit sa mga bakal. Tuluyan nilang natakasan ang lalaki. Sa isang tagong lugar ay lumipat sila ng ibang sasakyan.
May pera sa loob nun at wig na isinuot niya para hindi makilala. Dumaan sila sa isang kainan at nakilala niya si Millie. Napansin nitong kailangan nila ng tulong kaya pinapunta siya sa abogadong si Mr. Toller para ikonsulta ang kalagayan niya. Sinabi ng abogado na huli na para sa kanya ang magsampa ng kaso. Dahil walang record sa pulis ang pananakit sa kanya ni Mitch. Ngayon lumalabas na itinakas niya ang bata. Malaki din ang tsansa na matalo siya sa korte dahil may pera ang kalaban niya. Pagkatapos nito ay nakipagkita siya kay Ginny sa airport. Nakiusap na alagaan muna nito si Gracie dahil may importante siyang aasikasuhin. Binilhan niya sila ng tiket papuntang Hawaii at sapat na perang panggastos. Sa susunod na buwan na ang hearing sa kustodiya ni Gracie kaya kailangan niyang kumilos. Nagsimula siyang mag-aral ng self-defense. Dahil sa determinasyon ay mabilis siyang natuto. Pinag-aralan ang lahat ng counter-attack na posible niyang kailanganin. Nang handa na ang lahat ay pinuntahan niya si Jupiter. Nagpatulong na hanapan siya ng babaeng kamukha niya. Sa ganitong paraan ay makakakilos siya ng maayos. Sinadya niyang makipag-usap sa telepono ng matagal para matrace ni Mitch ang kinaroroonan niya. Saka lumabas habang nakasunod sa likuran ang lalaking inupahan ni Mitch. Hindi nito namalayan na ibang tao na ang sinusundan, at si Slim ay nakaalis na sa ibang direksyon. Kinagabihan ay pinuntahan niya ang bagong bahay ng asawa. Sumampas sa bakod at matagumpay na nabuksan ang pinto. Noong oras na yon ay may kasamang babae si Mitch. Nakaramdam ito kaya bumangon. Muntikan na siyang makita sa kisame. Nanatili siya sa taas hanggang mag-umaga. Hindi pa din nagbabago si Mitch, dahil pag-alis ng babaeng kasama ay may tinawagan itong iba pang babae. Hinintay niya itong makalabas ng bahay saka siya bumaba sa pinagtataguan. Sa bitbit na bag ay may mga dala siyang gamit. Pinutol niya ang kuryente ng buong bahay. Tinanggal sa drawer ang mga kutsilyo at inilipat sa ibang pwesto. Gamit ang metal detector ay nahanap niya ang mga baril ng asawa, at itinapon sa basurahan. Naglagay siya ng ilang sulat sa drawer katibayan na nagpunta siya doon para pag-usapan ang tungkol kay Gracie, at tuluyan ng makipag-ayos. Nagsuot ng matigas na sapatos at malalaking singsing, saka binalutan ng tela ang kamay. May dala din siyang jammer para mawala ng signal ang buong bahay. Nakahanda na ang lahat at hinintay na lamang niya ang pag-uwi ng lalaki. Pagdating ni Mitch ay wala siyang napansin na kakaiba. Hanggang sa bigla na lang namatay ang mga ilaw. Na ipinagtaka niya dahil may ilaw naman sa kapitbahay. Narinig niya ang boses ni Slim mula sa dilim. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer pero wala doon ang kanyang baril. Dinampot ang telepono pero putol ang cord nito. Tinangka niya ding tumawag sa 911 pero walang signal ang cellphone. Maya-maya ay binuhay ni Slim ang ilaw at nagpakita sa asawa. Hinamon niya ng suntukan pero tumawa lang sa pag-aakalang hindi niya pa din kayang lumaban. Sinapak niya ito ng ilang beses pero hindi gumanti. Kaya lang nang matamaan sa ilong ay labis itong nagalit. Sinugod siya pero nasubsob lang sa gilid. Naiilagan niya ang bawat suntok nito, pero lagi niya itong nasasapul sa mukha. Sinabi niya ang tungkol sa sulat na inilagay niya sa drawer. Para kung sakaling mapatay niya ang asawa ay self-defense ang mangyayari. Nang muling sumugod ay tumama ito sa isang sulok at sinipa niya ng ilang beses. Na-corner siya at sinakal pero napaghandaan niya ang gagawin kaya nakawala siya kaagad. Muli itong sumugod kaya lang tumama sa lamesa dahilan para mawala ng malay. Tutuluyan na sana niya pero hindi niya kayang gawin. Tinawagan niya si Ginny at sinabi na hindi niya kayang pumatay. Habang abala sa pakikipag-usap ay inatake siya ni Mitch sa likuran. Bumagsak siya at nagkunwaring nawala ng malay. Nasangga niya ang sipa nito at gumanti ng ilang beses. Bumalik sa alaala niya kung paano siya nitong bugbugin noon. Sa galit ay sinipa niya ito ng malakas kaya nahulog sa kabilang palapag, at bumagsak sa lamesa na siya nitong ikinamatay. Itinapon niya sa ilog ang bag na dala niya bago pa dumating ang mga pulis na tinawagan ni Ginny. Gaya ng kanyang plano, lumabas na self-defense ang nangyari kaya hindi siya nakulong. Hinintay niya sa airport ang pagdating ni Gracie. Sa wakas ay makakapamuhay na sila ng malaya ng kanyang anak. Ngayon ay kasama nila si Joe at handa nang magsimula ng panibagong buhay. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa inyong oras.